Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo ay mag-explain tungkol dito sa UF18. Ito yung kakao na UF18. At ito yung aming UF18 na sayong tree. Certified na ito sa Bureau of Plant Industry, sa BPI, sa NSQCS. Ito ay nakalista sa mga recommended clones ng kakao dito sa ating bansa. So itong F18 ay may nagrereklamo na ang sabi nila ay hindi daw productive. Tungkol dyan ako ay mag-explain dahil sa pagdating ko dito sa Bohol noong 2021, yan din ang tanong nila sa akin, bakit daw yung kanilang mga F18 ay 7 years old na at wala daw magandang performance, walang magandang production. Ito mga kapatid, ang ay aking masasabi, ang kakao ay may iba't ibang karakter. Pareho din yan sa tao. Meron tayong iba't ibang ugali. So ganyan din ang kakao. Kaya itong F18 na ito ay recommended clone ito ng ating Bureau of Plant Industry. So recommended, certified ito na clone sa NSIC at sa NSQCS. Itong F18 mga kapatid ay hindi katulad sa ibang kakao. Dahil sinasabi ko na nga kanina ay may iba't ibang karakter ang kakao, pareho din yan sa tao at sa iba pang mga halaman at sa ibang mga hayop, meron ding iba't ibang karakter. So ganyan, i-explain ko tungkol doon sa mga nagtatanong na bakit daw yung kanilang F18 ay hindi daw productive. Ang F18 kasi ay isang self-incompatible na kakao. So meaning, siya ay magiging productive talaga kapag merong mga nahalong ibang uring kakao na malapit sa kanya. Katulad dito, meron tayong BR25, yan, BR25, at yung isang hindi naman natin masabi talaga na yan ay pure na F18, pero yan ay hybrid na ng BR25 at ng F18. At ang nangyari dyan ay yan ay nabuwal ng bagyong Odette at na lang tinukuran upang tumayo at nagsagawa tayo ng chupon grafting. Yan ay isang CH02. So meaning meron na siyang mga ibang klaseng kakao dito sa kanyang palibot. At meron din doon banda sa unahan, dahil karamihan kasi dito ay mga F18, meron doong mga W10. Ang purpose dyan ay para sa cross pollination. Dahil ang F18 kasi, ito explain ko sa inyo mga kapatid, ito ay nangangailangan ng ibang klaseng kakao upang magiging productive talaga siya. Dahil na-experience ko na yan doon sa Davao nung ako ay nagpunta, dahil ako ay nagko-consolidate ng kakao doon, at merong isang farm sa may Lower Tagakpan yata yon, or doon sa Naming, na yan din ang reklamo niya, bakit daw yung kanyang kakao ay walang maraming bunga, mga F18 naman yung naitanim niya. Kaya noong taon na yon, 2016, yun ang pinakaunang na-encounter ko na farmer na ganun din ang reklamo. So tinignan ko, F18 nga, 90% F18 yung mga nandun sa kanya. At merong mga nahalong ibang kakao, mga BR25 doon sa isang portion, yun ay maraming bunga. At yun, advice ko sa kanya ay subukan natin sir na
magtanim ng ibang klaseng kakao malapit dyan sa mga marami mong UF18, or di kaya mag chupon grafting na lang tayo. At yun nga, yun ang kanyang ginawa. At nang bumalik ako 2017, nagkaroon na ng resulta dahil mas mabilis yung chupon grafting dahil established na yung mga ugat dyan. At nasubukan na din natin dito sa Bohol na 1 year yun talaga ay mag-produce ng bunga. So 1 year na ako ay bumalik, at yun nga dahil nga nag-start ng mamunga yung kanyang mga UF18 na nagsagawa sa yung chupon grafting. Ang advice ko doon ay BR25 at W10 yung mga time na yun. Pero kuntil pa yung W10 noon eh, parang ilan lang yung may mga W10 noong time na yun. Buti at nag grafting kami sa aming nursery doon sa Seedcore, at ako ay nanghingi ng 4 na sayon, at yun nga ginamit doon. At ang nangyari nung ako'y bumalik ay na-improve na yung kanyang mga UF18 at nagkaroon ng marami-rami ng mga chirel, yung mga ganito, mga malilit na bunga. So yan, balikan natin, yan din ang tanong sa akin nung pagdating ko dito sa Bohol noong 2021. At yun nga, sabi ko sa kanila, meron bang mga katabing ibang uring kakao ang inyong mga UF18? Ang sabi nila ay wala, pure daw UF18 yung mga nandoon. At ang sagot ko naman ay nasubukan ko na yan doon sa Davao na ang UF18 talaga ay hindi masyadong productive kapag siya lang mag-isa. Kailangan may ibang klaseng kakao, ibang uring kakao upang siya ay magiging productive. So meron ng result sa USM, University of Southern Mindanao, nung tayo magpunta doon sa Kabakan sa North Cotabato. Yan din ang explanation nila, at kay Peter Cruz yan din ang kanyang explanation. Kaya recommended ang UF18 na meron talagang mga kalapit kakao na ibang uring kakao para sa cross pollination. So ano yung mga compatible na itanim natin kasama mga UF18? BR25, PG610, W10, PBC123. Kung wala man yung mga ganyang kakao sa inyo, kung merong mga existing kakao, yan ay subukan ninyo. Merong ibang klaseng kakao na kasama ang inyong mga UF18, dahil ang UF18 kasi ay self-incompatible. So meaning, kailangan pa niya ng ibang klaseng kakao upang siya ay magiging productive talaga. Siguro yung mga nagtanim ng kakao na mga halos-halos lahat ay mga UF18. Siguro na-observe na ninyo nung primerong paglabas ng mga bunga ng UF18. So, first fruiting. Nakikita nyo yan, marami. Pero nung kalaunan ay kukunti na lang ang bunga. Dahil yan sa self-incompatible. Nangyari din yan sa aking kaibigan na farmer doon sa San Francisco, Agusan del Sur. At yan din, nagtaka siya bakit daw yung kanyang UF18 nung unang paglabas ng mga bunga ay marami talaga, hanggang sa unti-unti nang hindi nag-produce ng maraming bunga. At yun ang explanation ko sa kanya. So tiningnan namin, kami ay umikot. Sinabi ko sa kanya ay tignan natin yung mga area mo na may mga katabing ibang kakao, mga UF18. So tinignan namin, pinuntahan namin, at yun nga, sabi niya ay ganyan pala. So ang advice ko sa kanya ay wag ngang putulin yung mga UF18 dahil marami yon, sayang naman kapag pinutol. So ang advice ko na lang ay maghintay ka na may lalabas na chupon, at yun ay dudugtugan mo ng ibang klaseng kakao, yung mga kakao na nandyan sa iyo, dahil meron kang mga BR25, meron kang mga W10,
yan ang gagamitin mo. Yan din ang nangyari dito sa Bohol, yung sa kasama natin sa association, yung sa Port Justin. At ang sabi ko sa kanya ay obserbahan mo yung mga porsyon na yung may mga kasamang ibang kakao ang UF18. So na sabi nga niya ay yung may mga halong ibang klaseng kakao ay yun daw ay maganda ang production ng UF18. So ito mga kaibigan, ang UF18 kasi ay galing yan sa Costa Rica. Galing yan sa United Fruits. Hindi lang naman UF18 ang kanilang clone na nailabas. Meron din silang ibang mga UF. Meron din silang mga UF 28 yata yon, UF 767, UF 265, hindi ko lang matandaan, basta't marami yan. Ang UF18 lang yun ay ang nandito sa atin sa Pilipinas. Dumating itong UF18 noong plantation time na 1980s, at ang unang naka-acquire dito, sila yung unang naka-acquire ay ang Mac Cacao kay Ayala, yung Mount Apo Cacao doon sa Davao. Sila yung unang nag-acquire ng UF18 galing sa Costa Rica. At ang susunod sana ay yung PCEC, yung Philippine Cocoa State Corporation, pero naabutan sila nung CARP, yung time na nagkaroon na ng CARP. So hindi na sila nag-acquire ng UF18 doon sa Costa Rica. Yun ang sabi sa akin ng kanilang chairman. At ito nga mga kaibigan, inirekomenda ng Bureau of Plant Industry itong UF18 dahil may karakter din ito na wala sa ibang kakao. Ang UF18 ay mataas ang kanyang content sa kanyang cocoa butter. Siyempre, malalaki din ang kanyang mga buto, at yun nga, kailangan talaga ating estudyuhan o magtanong-tanong kayo, yung mga kaibigan natin, mga farmers na nagtanim ng mga maraming UF18. So obserbahan ninyo yung mga porsyon na halos UF18 lang talaga, walang ibang klaseng kakao na nihalo, at ikumpara ninyo yung mga area na may mga UF18 at ibang klaseng kakao nagkahalo. So tignan ninyo kung ano ang kaibahan, kung ano ang diferensya. Itong sa atin mga kapatid ay magbibigay ng tip, dahil yung iba kasi katulad nung bumibili ng kakao seedling sa atin, sabi niya ay may customer daw siya, kailangan niyang UF18. Sabi ko ay wala na yung UF18 namin, ubos na, kailangan daw niya ng around 5,000 kakao seedlings ng may UF18. At sinabi ko sa kanya, ang UF18 kasi ay kapag UF18 lahat ang itinanim mo, ganito ang mangyayari. So hindi na siya bumili noong mga BR25 dahil ang gusto lang ng kanyang customer ay UF18 lahat. So ito mga kapatid, ito ay i-share ko lang sa inyo. Meron ng resulta ang study ng USM at ni Peter Cruz dun sa Davao na kailangan talaga ang UF18 ay may mga halong ibang klaseng kakao. Kahit na kung saan man kayo mag-attend ng mga seminar tungkol sa cacao farm management, ang rekomendasyon ay kailangan at least 4 or more than 4 kinds of cacao ang may tanim natin sa ating cacao farm. At ang tanong ng iba, bakit daw ang UF18 na napuntahan nila doon sa Davao ay productive? So meaning yun ay merong mga halong ibang klaseng kakao. At ang UF18 nang dumating doon sa Davao, doon sa cacao plantation ni Ayala, ay meron ng existing mga kakao na nakatanim doon. Kaya nung naitanim ang UF18 ay meron ng iba't ibang uring kakao, kaya yun maganda ang production dahil may magandang cross pollination sa iba't ibang uri ng kakao. At huli na ng maobserbahan na ang UF18 alone ay hindi talaga maganda ang kanyang production, at kailangan talaga ng
merong halong ibang uring kakao upang maging maganda ang kanyang production. So yan lang mga kaibigan. I hope na nakatulong tayo sa inyo, sa mga kapatid natin na mga kakao farmers na may problema dahil naobserba ninyo na ang inyong mga UF18, halos UF18 lahat na naitanim sa inyong farm ay hindi masyadong maganda ang performance. So yun lang, maghintay kayo na may tsupo na lalabas at yun inyong dugtungan, mag-chupon grafting kayo upang merong masagawang cross pollination sa inyong mga kakao. At ito rin, may iba kasi UF18 ang kanyang rootstock tapos dinugtungan ng UF18, so meaning mahina talaga ang cross pollination. Kapag yan ang mga klaseng kakao ang naitanim ninyo sa inyong farm. At meron din yung iba kasi na mga nursery operators ay hindi na nagmamatter sa kakao na gagawing rootstocks dahil dugtungan naman yon. Kung ang naging rootstocks ng inyong kakao seedlings na nabili ay hindi UF18 ang kanyang naipatubo upang maging rootstocks at dinugtungan ng UF18, so meron yung cross pollination pero hindi masyadong maganda dahil unti lang yung portion na nandoon yung namumulaklak ang rootstock dahil dinugtungan ng UF18 at UF18 yung ating magiging superior na kakao dahil siya yung magproduce ng bunga dahil yung rootstock ay dinugtungan natin ng UF18, so small portion lang ng, for example, BR ang nandoon na i-mix ang UF18 na sayo na ating ginamit sa ating pag-grafting sa ating mga kakao doon sa ating nursery. So yan lang mga kaibigan, at I hope na naliwanagan yung mga kapatid natin na nagtatanong at yung may mga complaint about sa UF18.